When we say sacrifice, ito po ay isang bagay kapag pag-uusapan natin. Pwede ba wag na lang? Yung sacrifice yung isa pong bagay na marahil malaking tulong o kapakinabangan sa atin, no? O either ginagamit po natin sa buhay natin. But you are willing to give it that it will cause some pain in you. Ano po? Yung meron pong sakit, yung meron pong hirap na ikaw mararanasan. Ano po? And because of this sacrifice, just like the Lord has given to us, ano po, yung pinakita ng Panginoon sa atin, being a God, having all these special privileges, hindi niya po ito pinanghawakan. Bagkus, dahil mahal niya ang Panginoon Diyos, ang Ama sa Langit, at gayon din, mahal niya ang bawat isa na naririto. And just to give you a story about sacrifice, alam niyo po, in this event, no, ito pong isang trahedya na nangyari ito. No? Siguro na kita po natin sa news ito. Ito po yung nangyari yung year 2011 sa Japan. No? Yan po yung catastrophe, yung tsunami, yung pong malalaking alon na halos binipe out ang isang city ng Japan. Ano po? And during this time, alam niyo po, meron pong dalawang magkaibigan. Ano po? Sila po ay mga forecaster. Sila po ay si Takeshi Miura and Miki Endo. Dalawa po sila na forecaster. So sila po yung mga nagpo-forecast kung merong mga parating na bagyo, and they have already seen, through that weather bureau, nakita nila may tsunami o may malaking storm na parating. So ibig sabihin po may earthquake na nangyari sa ilalim ng dagat. And alam niyo po, itong dalawang magkaibigan na ito, meron silang sariling poste o nakapost sila along the shoreline. At habang po na alam nila, no, na may darating na malaking alon o tsunami, sila po yung mga nagbabalita sa mga tao. At sinasabi nila, ito na yung malaking alon, ito na yung tsunami, no? It's about 10 meters high. Parating na po ito. So kailangan mag-evacuate na po kayo. Umalis na po kayo sa mga bahay nyo, sa mga workplace nyo, Sila po yung nagbibigay ng warning. Alam niyo po ba, up to the last minute, hanggang doon sa huling segundo na tumama po yung tsunami na yan sa Japan, hindi po sila umalis doon sa kanilang pwesto. So madaling sabi po, ito pong dalawang magkaibigan na ito, sila po ay namatay. Pero dahil po sa kanilang pagkamatay at ibinuwis nila ang buhay nila para po sa maraming kapakanan at para po marami ang maligtas. And that involves sacrifice, even to the last moments of their life. Ano po? Pag ganon ang goal po natin in having this sacrifice, minsan hindi po natin kayang itong gawin. Ano po? Minsan nag-iisip tayo, bago muna ako na tumulong sa iba, unahin ko muna yung sarili ko. Ano po? Normally, when we talk ourselves, ano po, lalo po tayo, kapag ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay sasabihin ngayon, ano po, kung ikaw ay instrukan, no, or you will have this opportunity to share the Word of God, siguro, marahil sabihin po natin, hindi, okay na. Yung evangelism ministry na lang ang magbabahagi ng salita ng Diyos. O di kaya kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na magturo ng Bible study, sasabihin mo, hindi na lang. Yung na lang Bible study ministry ang bahala dyan. Ano po? Nandito na ako. Attending na lang ako ng Wednesday. Attending na lang ako ng Sunday. And for us, when we say we need to sacrifice, minsan po, hindi po tayo nag-step in o hindi po tayo nag-give in when it comes into sacrifice. Kaya po, as we can see today, if you really want to know who we are, kailangan meron po tayong part na dapat gawin. And one way that we can know kung sino po talaga tayo, if we will have this willingness to sacrifice. If we will have this willingness to sacrifice. Kapatid, kamusta po ba? How is your life today being a Christian? Does it really reflect to us having your real identity na pagiging isang Kristiyano? Or you're just staying in your comfort zone? Or you're just staying in your comfort zone? Yung doon po sa paboritong upuan nyo ngayon, hanggat ikaw ay makatulog. Pakitingnan mo po yung katabi mo. Baka sobrang comfort na po yan. So one thing that we need, having this Christ-like attitude, kailangan po, meron po tayong heart to sacrifice. Heart to sacrifice na po. Pero alam niyo po, kahit po tayo ay nagsasacrifice, no? Kahit meron mawala po sa atin,
tunay po, lahat ng ating ginagawa para sa Panginoon, hindi po magbabaliwala. Bakit? Ino-honor po yan ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Lahat ng iyong ginagawa ay hindi po magbabaliwala. But every time when we do something, when we sacrifice something, indeed the Lord will bless us. Ano po? Alam niyo po, ang isa pong magandang opportunity natin, talagang gusto mong makita kung sino ka at pagiging tunay mong Kristiyano. Ikaw yung isang tao, kapag meron kang nakakwentuhan, na lalo na hindi mananampalataya, hindi ka mapipigilan na magkwento kung sino si Jesus sa buhay mo. O di kaya baka pag may bago kang kakilala, pag ano yung ginagawa nila sa mundo, minsan hindi na lang tayo nagpapakilalang Christian. Kasi baka sabihin nila KJ ka. Ano po? Baka sabihin nila, eto na naman, ang Kristiyano. Ano po? For us, it must manifest kung sino po tayo bilang Kristiyano. Kailangan we must have this Christ-like character. One way that we can know who we are, of course, we must imitate yung pong attitude ng ating Panginoon Diyos. So let me continue. What attitude does we need para ma-reveal po kung sino po tayo? In verse 7, it says, instead, He gave up His divine privileges. Ano po? He took the humble position of a slave and was born as a human being when He appeared in human form. So another thing that we should imitate, having this Christ-like character, is called humility. He humbled Himself, taking the very nature of a servant. Yun po ang ginawa ng ating Panginoon Diyos. And for us, having and imitating this humbled heart, true enough, ano pong sabi ng Panginoon? God opposes the proud, but give grace to the humble. Ano po? It is clearly been said by the word of the Lord. Ano po? For us to humble down ourselves, true enough, nalulugod po ang ating Panginoon Diyos sa atin. And marahil, ito pong ipapakita kong picture sa inyo, kilala niyo po siya. Sino po ba yan? Sino po? Megan Young. Yan. Si Megan Young, isa pong Pilipina, and she has just won the title for Miss World 2030. Pwede ba, palakpakan naman natin si Lord. Achievement natin yan bilang Pilipino, no? Proud ba kayo? Amen. And alam niyo po, ito pong si Megan Young, I have read in one of the commentary, no? Sabi po, ang kanyang pagkapanalo daw po, meron daw pong 5 D. Ano? There are 5 D of success. First, of course, yung desire niya, no? To become, no? Motivated po siya. Nandun yung determination niya, nandun yung drive niya, no po? Being the flag bearer ng Pilipinas, ano po? And ano pa? And also it involves discipline, no? Sa kanyang diet, no? Hindi siya talagang very ano po siya, nakita naman natin when it comes dun po sa physical body niya. Talagang 10 ang nakuha niya po, no? And what else? Also, yung delight. Ano po? These are the 5 Ds na in-implement po, no? O sabihin po natin, in-apply ni Megan Young to have this success. And now, she is now crowned to be the Miss World 2013. Ano po? Pero alam niyo po, through this success, no? Lahat po ng ito, isa pong in-admire ko dito kay Megan Young. Yung time na siya po ay nanalo at pinoclaim na isang winner, siyempre sa mundo hindi nawawala ang mga kontrabida. Ano po? At siguro nabalitaan nyo ito. Ito po si Divina De Viva. Ano po? Isa pong foreigner at sabi niya, yung pagkapanalo daw po ni Megan Young, it is a joke. Ano po? It is a joke kasi ang tingin po niya, ang mga Pilipina considered to be maid, no? Isa pong katulong lamang, isang kasambahay, at sabi po niya, they are smelly, no? Very filthy, no? Sabihin, considered to be a house helper, no? Alam naman po natin yung kanyang ibig sabihin. At binatikos niya po, no? Diniscriminate niya si Megan Young, no? Hindi lang po siya, kundi yung tayo pong lahat ng mga Pilipino. And alam niyo po, ang isang in-admire ko po dito, no, kay Megan Young, and I have read also, meron po siyang isang magandang ginawa, and he has took a delight. Ano po? Instead of reacting na hindi maganda, when you say delight, alam niyo po, from the start sinabi niya, even though we are in a
crisis situation, no? Ang mga Pilipino daw po. Pero ang gusto niya pong ipunto rito, sabi niya, ang mga Pilipino ay mga hardworking Pilipino, no? Hardworking persons. Ano po? So masisipag, matsatsaga. And because of this, alam niyo po, binanggit niya, instead na pwede naman siya mag-retaliate, no? Dun sa negative impact na yon, sa negative comment na yon sa kanya, ang sinabi niya, even though na ganito kami, but we are hardworking and we are also willing to be a help sa society. Ano po? So it shows something. Ano po? May maganda po siyang katangian. Ibig sabihin, may ganyang, even though she had achieved it, achiever, no? Achiever siya, no? Meron na siyang crown, hindi pa rin po nawala yung delight niya. Ano po? And what kind of delight? Yung pagiging humble niya po, no? Yung pagiging, kahit siya po ay may crown, nakastay pa rin po siya, no? Kung saan siya. Ano po? And he never retaliate, he never say hard words for that person. So having that, as we can see, mas lalo pong na-recognize ang mga Pilipino. Amen po ba? Through this positive attitude, being humble on this part, imbes na mag-retaliate o kaya gumante, alam niyo po, mas lalo pong na-admire ang mga Pilipino. No matter what, anong sabihin ng ibang tao, ano po, importante, we have this pure heart and having that heart of humility. Ano po. So, sige po, palakpakan natin ang Panginoon. And sa atin, mga kapatid, para po makilala natin ang ating sarili, talaga bang meron tayong humility sa buhay po natin? Kahit ba minsan yung ating katrabaho, ganun na lamang na alam nila kasi pag Kristiyano, hindi daw po nagagalit, no po? Madalas nilang niloloko, madalas nilang kinakantsawan. Hindi naman magre-react yan. Tingnan mo, hindi magagalit yan. Kristiyano yan. Pero minsan, tayo po ay nakakapag-react din. Tama po ba? No po? And some of us, minsan yung pagiging humility natin, yung pagiging humble natin, minsan nawawala. Ano po? Sometimes, because of situation, nakakapag-act-upan tayo through our emotions. Kaya po sa atin, kung talagang gusto natin makilala kung sino tayo at bilang isang mananampalataya, does we really practice that humility katulad po ng pinractice ng ating Panginoong Yesus? Even though that our Lord Jesus Christ had suffered everything, ano po? Siya po ay pinahirapan, inalipusta, sinugatan, at hanggang sa huling punto ng kanyang buhay, kinutya siya, ginersecute siya. But our Lord Jesus Christ remains in that humble situation. Minsan tayo, bilang mga Kristiyano, pag dumadating na yung mga struggles natin, no, sa mga kasama natin, sa trabaho, sa bahay, sa eskwelahan, minsan natetest po yung ating humility. Minsan gusto nating mag-react, minsan gusto natin magpaliwanag. Pero because we want to please our God, hindi po natin ito ginagawa. Amen po ba? And we are focusing ourselves to have that heart of humility. So that would be one thing that we can assess tonight. Ano po? Makikita natin at magigauge po natin, do we really embrace kung sino po talaga tayo? Do we really embrace ang ating pagiging Kristiyano? O do we really nakikita po sa buhay natin kung nagmamanifest yung mga attitudes na ito katulad po ng ating Panginoong Jesucristo? And nevertheless, mga kapatid, di bali na po kahit sabihin nila na ikaw ay you humbled down and given up everything. Alam mo kapatid, alam ng Diyos kung paano kanya itutulungan at kung paano kanya ipagtatanggol. And the Lord will fight for you. Amen po ba? The Lord will be with you. Hallelujah. Hallelujah. And because of that, as we can see, no, let me continue po. In that same verse, in Philippians chapter 2, verse 8, He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on the cross. It means God, Jesus Christ, had shown His character with His full obedience. When we say full obedience, ang ating Panginoong Hesus po, sumunod siya ayon doon sa magandang plano at kalooban ng ating Panginoon. That Jesus Christ had followed every detail ng kalooban ng ating Panginoon Diyos. And true enough, through His obedience, ano pong naging resulta? Lahat po tayo na naririto, we had received not only the love of God, but also the salvation from our sins. Amen po ba? And we also received the eternal life coming from the Lord. Hallelujah.
And these three things is so important for us, no, para lumabas kung sino po talaga tayo. Are we really have this Christ-like attitude or this Christ-like character? Do we really have all these things, no? Ito pong tatlong ito. Having that sacrifice, sacrifice and willingness, having that humility, and also it involves obedience, our full obedience sa ating Panginoon. And true enough, for being obedient, ano pong sabi ng Panginoon? If we fully obey all the commandments the Lord has given us, the blessings of the Lord will overtake us. Amen po ba? Yung pong pagpapala ng Panginoon ay mapapasa atin. And God will really reward our obedience sa ating Panginoon. And that involves this fullness of life. No? Yung kabuuan po ng buhay na ito. And for us, as we seek tonight, mga kapatid, who we really are, kung sino po talaga tayo, at tayo po bilang isang anak ng Diyos, we really deserve the life of abundance. And that would be our life of blessings. Amen? And we should claim it to our God. Hallelujah. And all of these things can be our gauge tonight. Para ma-assess po natin, sino ba talaga tayo? Who are we? And on the last verse that I'd like to share to you tonight, and it says, and those He predestined. Kapatid, ikaw at ako yun. You are chosen by God. Pinili tayo ng Panginoon. Hindi po aksidente kung bakit tayo nagkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoon. And that would be a clear revelation tonight kung sino po talaga tayo. Ikaw at ako ay pinili ng Panginoon. Not only that we are predestined, we are also called by God. Called and redeem us doon po sa dating buhay natin. Inahon tayo ng Diyos doon sa dating buhay na meron tayo. Ano ba yung buhay na yun? Isang bulok na buhay. Isang buhay na walang pag-asa. Isang buhay na puro kadiliman. Isang buhay ang kahantungan nito ay kapahamakan. But God has called each one of us tonight. Tinawag po tayo ng ating Panginoon. And not only that the Lord has called us, for those He had called, He also justified. Paano ba tayo na-justify? Paano ba tayo na-set apart ng Panginoon? Sa ginawa po ng ating Panginoong Jesus, when He died on the cross, because of His great love for His Father in heaven, sa ating Ama na nasa langit, gayon din yung pagmamahal niya sa bawat isa. Na bagkos na dapat tayo ang tumanggap ng criminal sentence na yun, which is crucifixion. Kinuha po yun ng ating Panginoon Diyos. Dahil gusto ng Panginoon, ang ating mga kasalanan ay mapatawad at sa Kanyang banal na dugo, ang bawat isa po sa atin ay magkaroon ng kaligtasan at bagong buhay sa ating Panginoon. Hallelujah. You have been justified by God. Pwede pa yung palakpak sa isang buhay ng Diyos. You have been justified and cleansed by God. And that is our real identity for tonight. And for those who have been justified, ito pong maganda, bawat isa po sa atin, we will be also glorified. Ikaw at ako na binago ng Panginoon. Ikaw at ako na naghahanap kung sino ba talaga tayo. Ngayon pa lamang, sinasabi na ng Panginoon, bawat isa sa atin magbibigay ng kapurihan at kalwertihan sa ating Panginoon. That is our real identity. That will be our real identity tonight. Yan po ang magiging identity natin. Tayo po ay bawat isa nagkaroon ng pagkakataon. Hindi lang makilala ang Panginoon, kundi maranasan natin ang isang buhay na ganap at kasiyasihan. At walang iba, yan po ang pagiging isang Kristiyano. At kung titingnan po natin yung lahat, yung ating mga tries, mga pagsubok natin, titingnan natin kung sino ba talaga tayo para ma-reveal kung sino tayo, mga kapatid. Ito po isang magandang quote na nakita ko and I'd like to share to you tonight. From Joss McDowell, sabi niya, a healthy self-image is seeing yourself the way God sees you. No more or no less. Kapatid, minsan, as we see ourselves, as we do this selfie thing sa atin, minsan nakikita natin yung physical na kaanyuhan natin. Minsan nakikita natin yung mga scars natin sa mukha.
Minsan nakikita natin may bago kang tagyawat. Ano po? Minsan nakikita natin yung hindi magandang itsura natin. Pero ang importante po dito, mga kapatid, is not the physical. It is the inward appearance the Lord is looking at tonight. At sa gabing ito, kapatid, alam niyo po, ang tinitingnan ng Panginoon yung bawat laman ng ating mga puso. Sa pagkakataong ito, kapatid, hayaan niyo po, sa paglapit natin sa harapan, sa banal na altar ng ating Panginoon, nais natin maging totoo sa harapan ng Panginoon. Nais natin maging totoo. Kung sino ba talaga tayo, talaga ba nagre-reflect ang pagiging isang tunay nating Kristiyano? O hanggang ngayon, medyo nag-aalangan pa tayo sa pagiging isang Kristiyano. So ngayong gabing ito, sa ating paglapit po sa Panginoon, hayaan po natin, idulog natin sa Panginoon ang bawat buhay natin. At sa gabing ito, hayaan niyo po, having this Christ-like attitude and character, which involves sacrifice, humility, and obedience, haakbang tayo sa Panginoon. At hayaan po natin, sa gabing ito, the Lord will really reveal kung sino po tayo. The Lord will really reveal our true identity tonight. So, sa gabing ito, as the praise and worship sing this song, pwede po tayo lumapit sa Panginoon. And we will take the step. Tayo po'y mananalangin sa Panginoon. We want to have a healthy self-image tonight as the Lord and our God sees us into our hearts tonight. Pwede po tayong lumapit sa Panginoon. Sama-sama tayong manalangin. Come.